Hearts Day! Ayan. Batiin mo nga yung katabi mo, Happy Hearts Day. Iyon, no? Advance na po, Happy Hearts Day. Ganon din po sa mga nanonood sa online. Ayan. Salamat po sa Panginoon. At syempre, dahil malapit na yung Hearts Day, may kanya-kanya tayong paghahanda, preparation, or paano natin ma-express yung ating appreciation, pag-ibig. At syempre, hindi lang po ito patungkol sa mag-asawa or couple, kundi patungkol din ito sa pamilya, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, etc., etc. Naalala ko nga rin doon na sa trabaho ko, nag-celebrate kami ng Hearts Day at yun, bumili talaga ako ng simpleng bulaklak. Nagbigay ako sa mga katrabaho kong babae at Panginoon sa buhay ng mga katrabaho ko na ito, tinuring ko na rin na kaibigan. Napakasarap no, na na-appreciate ka, napakasarap na pinapakita sa iyo na mahal ka. Amen? Salamat sa Panginoon. So yun, mukhang kinikilig-kilig na tayo. Ano kaya yung ating pag-uusapan ngayon? So I pray na patuloy tayo na ma-excite. Pero yung iba, bakit kaya ganun? May pagka-bitter. Sinasabi nila na aalisin sa kalendaryo yung February 14. Kasi, man kong ka-date. Di ba? Wala akong ka-date. Mag-stay na lang ako sa balay. Kaya magturutanaw lang ako dun sa mga nagkakahatagan ng mga flowers o chocolate. Di ba? Taga-tingin-tingin lang ako ng mga nagbibigayan ng chocolate tsaka bulaklak. Di ba? So, Sinda, may palangga ako. Wala. Mga ganun eh. Pero huwag kang malungkot kasi yung Lord mismo ang nagmamahal sa iyo. In-express ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa iyo. So, taas yung mga kamay dyan ng mga singles. Ay, ang dami. Biglang dumami. Sa majority dito. Ay. Grabe. Grabe, patay paa. Kakaiba talaga to. Ay, nako. Pero sabi ngayon, hindi na daw kinai-stressan yung pagiging single. Kasi ang mas nakaka-stress kapag wala kang data or wifi. Di ba? Mas nakaka-stress yun. Hindi ako makapag-post ng aking pagmumukha. Hindi ako makabati ng Happy Hearts Day. Di ba? So, huwag kang malungkot kung single ka. It's atay. Atay. Parehas tayo. Ay, naku. Have. Ay, ayun, pumasok din. Pasok sa banga. At saka sa panahon ngayon, yung mga youth nagmamansari na, pero yung mga ate at kuya nagde-devotion. Ang galing. Grabe, no? Pero tandaan mo na hindi porket single ka, ay pangit ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pangit. Ayan. Hindi ka pangit. Sinisecure ka lang ng Lord ngayon. Pero grabe, no? Grabe naman, Lord, pag secure mo, 40 years, single pa rin ako. Grabe yung pag-iingat ng Lord sa'yo, no? 40 years. Ay, grabe. Salamat sa Panginoon. Siyempre, nire-ready ka pa rin ng Lord na maging responsable, maging committed sa magiging kapartner mo. Amen? Dahil yung pagmumukha na yan is fearfully and wonderfully made by God. Di ba? Katakot-takot, kahilahilakbot. Yung pagmumukhang yan. Ay, naku, salamat sa Panginoon. At may perfect time ang Panginoon sa atin, di ba? Maghintay lang tayo. At syempre, bago tayo magkaroon ng intimate na relasyon sa ating Panginoon, ang Diyos muna, di ba? Yung unang gumawa ng paraan na magkaroon ng relasyon sa atin. Bago tayo magnais ng relasyon sa mga tao na gusto natin o pinupursue natin, una muna tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, di ba? At syempre, maging sa relasyon sa ating pamilya. So, makipagbukas muna tayo sa Genesis 1:26-28. So, basahin ko po. Genesis 1:26-28, ASND.
Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. So, dyan sa verse na yan, mababasa natin sa verse 26 na tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At relasyon yun. Siyempre, sino ba yung magiging kamukha mo? Di ba yung nanay mo, yung tatay mo? Di ba? So, ganun din sa Diyos, nang nilikha tayo, kawangis niya. At salamat sa Panginoon, di niya tayo nilikha sa kung anong pa mang itsura dyan, kundi sa wangis ng Lord. O, ang Diyos ay pag-ibig. Tayo din, binigyan niya rin tayo ng pag-ibig. Binigyan niya rin tayo ng authority. Salamat sa Panginoon. At sa verse 3 na to, pinapakita na nag-serve ang tao sa Diyos nang nilikha siya. Nag-serve si Adan sa Diyos bago ibinigay ang kanyang Eva. Hindi iba. Ha? Si Eva ang ibinigay ng Diyos sa kanya. At ganon, habang tayo ng mga single, di ba? Habang nililikha pa or piniredy pa ang ating Eva or ang ating Adan, ay mag-serve muna tayo sa Lord. Di ba? Muna nating paglingkuran yung Diyos natin bago yung kung sino mang dinidesire natin o maging kapartner natin. Grabe Pero nakakalungkot lang din, di ba, na nasira yung napakagandang relasyon ng tao sa Diyos. At dahil yun sa pagsuway ng tao. Dahil sa pagsuway ng tao, nasira ang relasyon natin sa Diyos. Pero dahil din sa pagsunod ng Diyos na nagkatawang tao, na walang iba kundi si Jesucristo, na-restore naman yung relationship natin na yun. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Napakagaling ng Diyos. Ni-restore niya yung bagay na tayo mismo yung sumira. Napakaganda na ibinigay sa atin na relasyon ng Diyos Hindi lang basta masabi natin na harmonious, kundi talagang banal, perpekto, lahat. Pero salamat sa pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, na-restore tayo, na-reconcile tayo sa Diyos Ama. So kaya nilikha ng Diyos naman ang tao, ang lalaki at babae ayon sa wangis niya. So, patungkol naman sa intimate na relationship, or sabihin na natin sa magka-partner o couple, ang requirement ng Lord ay for man and woman. So, walang nilikha ang Diyos na sa gitna, yung neutral lang, kundi babae at lalaki. So, ang requirement kapag pumili ka ng kapartner mo is opposite gender. Yan ang laging yung marriage po ay between man and woman. Marrying same gender, it violates God's design. Because it's very clear, God created man and woman. Salamat sa Panginoon. So binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo. Ayan yung purpose kung bakit man and woman ang talagang itinalaga ng Panginoon. Kasi never na makakapag-produce yung babae sa babae at lalaki sa lalaki. Diba? Kasi kapag inalter natin yung principle ng Lord, hindi rin natin mamamit yung pinaka-purpose. Diba? Hindi tayo makaka-create ng godly offspring. Yan, hindi lang basta magpakarami na magkaroon kayo napakaraming anak. Kasi 'di ba yung mga rason ng mga rason dati na sinabi ng Lord magpakarami. So yan, ako ng marami, iba-ibang babae, iba-ibang lalaki. Hindi ayun. Create yan ng Lord para yung mga anak nyo ay maglingkod, makakilala sa Diyos. Ayan po yung pinaka-purpose natin. So yung relationship are formed through choice and grow through commitments. So kagaya ng paulit-ulit na sinabi ko kanina, yung relasyon ay ang Diyos yung nagpasimula sa atin.
sa atin ito at inimpart ng Lord sa atin. And grow through commitment. Commitment ng Lord ito sa atin na tayo ay makapamuhay ng banal, magkaroon ng pamilya o relasyon na nakalulugod sa harap ng ating Panginoon. Pero sa ngayon, yung relationship ay nadidevalue. Mga tao nagiging selfish, nakafocus na lang sila sa kanilang sarili. At sa end times, yan din yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na darating yung panahon na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sabihin natin, mag-aaway ang ama sa anak na lalaki, ang ina sa anak na babae. Pero never pinopromote ng ating Panginoong Jesucristo yung relasyon na masisira. Ito, ang background po nito ay patungkol sa pag-defend ng pananampalataya. Mapamagulang man yan, o kung sino man, sa kaibigan mo man, o sa pamilya mo, is kailangan i-defend mo yung pananampalataya mo. At never pinipromote ng ating Panginoon yung pagkasira ng relasyon sa pamilya, sa kaibigan, kundi patuloy ngang nire-remind tayo ng Lord na magmahalan tayo. Amen. At kapag yung relationship na mayroon tayo ay rooted sa Panginoon, hindi ito masisira, bagkus ito ay magiging matatag. Amen. So sa next slide po. So ayan po yung ating title, yung ating tema, relationship. Ang title natin, Guidance in the Pursuit of Love. Yun. At ang topic natin ay Biblical Principles in Courtship. So sabi nga, wise are those people who seek guidance. Amen. Matalino yung mga tao na naghahanap ng patnubay, lalong-lalo na sa mga tao na may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sila yung mga nilalapitan natin na kung saan nag-guide tayo patungo sa kalooban or pagsunod sa ating Panginoon. At mapalad tayo sa ating simbahan. Di ba, mayroon tayong pastor, may mga leaders tayo, mentor tayo, na naniniwala ako na malalim na yung ating relasyon, pagkakakilala sa isa't isa, kung saan is, di ba, nagsisik na tayo ng guidance sa kanila, ng advice sa kanila, at nandyan sila para i-correct tayo. Kasi dati yung mga estudyante kapag narinig yung guidance, hala, may ginawa kang mali. Di ba? Pero hindi, kaya nga nandun sila para makorek, di ba? Madisiplina sila, magabayan sila, para magawa ko ano yung tama. At nakakalungkot lang na minsan is, nandyan nga yung mga tao na inilagay ng Diyos para tulungan tayo, gabayan tayo, pero ang tanong, nilalapitan ba natin sila? Pinagkakatiwalaan ba natin sila? Pupunta ba tayo sa kanila para mag-seek ng advice, mag-seek ng guidance? Or lumalapit lang tayo sa kanila kapag meron ng problema, kapag worse na yung sitwasyon? Di ba, halimbawa na lang, yung isang tao na may bisyo, grabe na yung bisyo niya, hanggang sa malala na yung sakit niya, saka pa lang siya pupunta sa doktor. At magmamakaawa, Dok, gawin mo ang lahat para madugtungan yung buhay ko, ganito, ganyan. Baka sabihin sa'yo ng doktor na nagbisyo ka, ginawa mo lahat. Tapos lalapit ka ng moment na worse na. Minsan may mga ganong sitwasyon tayo. At kahit sa ating Christian life, may mga ganong scenario tayo na kapag okay yung lahat, yung relasyon natin, sa pamilya, sa kaibigan, okay yung estado ng buhay natin, nasiset aside natin yung Lord. Lalapit tayo kapag grabe na, kapag mabigat na yung problema. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya tayo tinataboy. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan ka lalim yung relasyon, yung commitment ng ating Panginoon sa atin. Kaya patuloy na paalala, lalo na sa mga kabataan, na makinig tayo sa mga mentors at leaders natin.
mag-seek tayo ng guidance sa kanila at sundin natin yung instruction nila. So nowadays, young people are being guided by the world rather than the Word of God. Iyan ang nakakalungkot na katotohanan ngayon. Na kung ano yung uso, kung ano yung trending sa social media dito sa mundo, ayun yung nagiging modelo or halimbawa ng mga kabataan. They are guided by the spirit of this world than the Holy Spirit. Sa ngayon, ang tingin na lang ng mga kabataan sa pagkakaroon or pagpasok sa isang relasyon ay parang pagpalit ng damit. Kailangan bago. Diba? Bagong boyfriend, bagong girlfriend. Kapag nakarinig ng, ay kami, ano lang kami niyan eh, 1 linggo lang kami niyan. Proud pa. Grabe no. Pinalitan ko yan kasi ganito, ganyan. So, yung pinalit ko mas, babae. Di ba? Bakit mo pinalitan ganito, ganyan? Kasi, wala, hindi nabibigay yung gusto ko. Diba? Yung mga ganun eh. Manipulative. They are not contented. Always seeking for more. Diba? Especially love and attention. Ayan, lalo na kapag sa pamilya, kapag magulo yung pamilya, so, hanap ng atensyon sa mga kaibigan. Tapos yung napuntahan pa na kaibigan, mga barumbado, kung ano-ano, may bisyo, mas lalong nasira. Tapos nandiyan pa yung sulsulan na ako may 5 akong boyfriend, may 5 akong girlfriend. Di ba? Paanuhan pa. May ka-talking stage ka na, may ka-video call, kung ano-ano pa. Naku. So, nagsisik tayo ng atensyon. Gusto sabihin ng Lord, narito naman ako bakit kung kanino ka pa naghahanap ng atensyon? Na yung atensyon ko, yung focus ko nasa iyo na nga, ibinigay ko na nga lahat. Yung anak ko, si Holy Spirit, binigay ko na sa iyo. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya, nagagabay sa iyo, tutulong sa iyo, magko-comfort sa iyo. Hindi pa ba yun sapat? Check natin, hindi pa ba sapat si Lord sa'yo? Hindi pa ba sapat yung ginawa or pag-express ng Lord ng kanyang pag-ibig sa'yo? Ano pa ba yung hinahanap mo? Ano pa ba ang kulang ko? Gustong itanong ng Lord. May kulang ba si Lord? O tayo, ang nagkukulang sa Panginoon? So reminder, young people should avoid dating. Lalo na kapag hindi pa natin season. Ito yung greatest regret ko sa buhay ko. Na, ayan, mapapakwento na naman tuloy ako. Na, di ba, mas inuna ko yung pagbo-boyfriend. At dahil doon, nahinto ko sa pag-aaral, nagtrabaho, na akala ko yung pag-express ko na ng love, yung pagbibigay ko ng pera sa mga kapatid ko. Pero hindi. Sabi ng kapatid ko na, te, ang kailangan ko ikaw. Di ba? Ako pala mismo, hindi ang pera mo. Yung attention mo. Di ba? Yung ikaw mismo na nandudun ka. So, youth, if you are ruining your season, kapag sinisira mo yung season mo, you are blocking God's purpose or the works of God on that specific season. Kapag sinisira mo yung season na dapat nag-aaral ka ngayon, ikaw mismo ang naghahadlang sa mga bagay na gagawin ng Panginoon on that season. Na kailangan, plano ng Panginoon ito, nag-aaral ka, makapagtapos ka. Pero dahil inuna mo, yung pagpasok na maaga sa isang relasyon, binigyan kasi tayo ng ating Panginoon ng kalayaan, di ba? Binigyan niya tayo ng free will. Pero naway gamitin natin yung kalayaan na yon upang magkaroon naman ng kaluguran sa ating Panginoon. So, what season are you now? So, anong season ka ba ngayon? Nag-aaral ka ba? O baka seasoning? Di ba? Kung anong season ka man ngayon, maging tapat ka.
Ayan yung requirement ng ating Panginoon. Because every season, there is allotted purpose. Kung kayo po ay isang magulang, may purpose po yan. Kayo, mga anak, may purpose po yan. Lahat ay may layunin ng Panginoon. Sa next slide po. So, what is courtship? So, ito ay Christian courtship. Number 1 ay seeking a spouse who fits God's purpose for marriage. So, basahin natin sa Genesis 2:18, ASND. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Uy, ang galing ng Lord, no? Sabi, hindi mabuti sa isang tao nang nag-iisa lang. So may itinalaga ang Panginoon na para sa iyo. Pero ito yung principle ng Panginoon, o ito yung purpose ng pagbibigay ng Panginoon ng katuwang sa atin. So una, is kasama na tutulong sa Kanya. So all kinds of relationship that we have has a purpose, and true purpose comes to the one who created relationship, and that is God. Sabi diyan, kasama na tutulong sa Kanya. Ito yung purpose nating, lalo na sa mga kananayan po. Ayan, purpose po natin na tulungan po yung ating asawa. Hindi yung kapag pagod na si tatay ay nasermonan natin, hindi pa linggo, nauna tayo kay Pastor Manermon sa ating mga asawa. So, kapag nakikita natin na napapagod yung ating asawa ay, di ba, i-massage natin. Tulungan natin. I-encourage natin, di ba? Kasi iisa na po kayo. Ayan, sa mga mag-asawa po, iisa na po kayo. At yan naman ang nais ng Panginoon na magtulungan kayo. At yan po ang disenyo ng Diyos para sa inyo. At sa ating mga kabataan, ngayon pa lang is, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-serve sa Lord. Mag-serve tayo sa Lord. I-maximize natin yung potential na ibinigay ng Diyos sa atin po sa ngayon. Diba, kung bata pa lang, tinitrain na tayo na, nak, maghugas ka, tumulong ka sa gawaing bahay. Paghahanda na yun. Dati nga, tandang-tanda ko na, sabi ng mga matatanda kapag marunong ka na magluto, pwede ka na mag-asawa. Ay! Anong ulam? Mga kabataan dyan. Galaw-galaw din. Yun ba yun? Si Neneng B. Diba? Galing. Training ground yun. Diba? And next ay nararapat para sa kanya. So hindi lang basta tutulong, kundi nararapat, suitable. Hindi yung iniisip nating mga kabataan na compatible. Ay, compatible kami. Pares kami nito ng ng mga, parang magka-vibes kami nito. Diba? Hindi compatible na kung ano lang makita mo, ay, ito yung preference ko sa kanya. Ganito, ganyan. Magaling siya kumanta, magaling sumayaw, singeries, danceries. May mga pag-ganun pa so mukhang bagay ito sa akin. Diba? May mga ganun. Sa Lord, oo, matchmaker ang ating Panginoon. Pero, pasok sa banga kapag pumili ang Diyos. Yung mga single pa talaga yung mas malakas mag-oo, no? Di ba mga... Grabe. Pero kapatid, kapag compatible, magre-relay ka lang or nakabase ka lang sa character o attitude na komportable ka lang sa kanya. Di ba? Paano pala, mga tatay, paano pala kung nag-ala-dragon si mami? Di ba? So, aayaw ka na. Di ba? Kapag tinoyo na, di ba? Katulad ng sinasabi niyo, mga babae, toyoin. Di ba? Kapag tinoyo na ba, hiwalayan nyo na? Hindi. Meron kayong commitment una sa Panginoon. O yung mga flaws niya, nandyan talaga yan, hindi yan mawawala.
Talagang habang buhay nyo na talagang makikita at mararanasan yan. Pero, committed kayo sa Panginoon eh. Kaya ganun din, nagiging tapat din tayo sa magiging kapartner natin o sa mga magulang po dyan na ayan, committed kayo dahil nakasentro kayo sa Panginoon. Nakasentro yung relasyon nyo sa Panginoon. Kaya ang pinili ng Diyos para sa iyo ay yung nararapat, syempre suitable for you, kung saan kahit may mga lapses man, pero sa biyaya ng Panginoon, magagawa nyo na magtulungan, magagawa nyo na encourage ang bawat isa. So kung relationship ay mayroong purpose, ganun din ang courtship ay mayroong purpose. So ang purpose ng courtship, syempre, magpahanggang sa kasalan, di ba? Kailangan nahantong sa kasalan. Huwag mong liligawan. Mga lalaki, reminder po. Biglang, mga lalaki, huwag kayong mix signal. Grabe naman kayo sa amin. Effort kayo ng effort eh. Hindi mo lamang kayong pasabi. Grabe. Magsabi kayo kasi kami mga babae, kapag hindi yung sinasabi, parang, ay, okay lang. Bakit kaya, nag-iisip kami, bakit kaya ito nag-i-effort? Ano kayang meron dito? Dapat sabihin nyo naman sa amin. Diba? Grabe naman tong mga to. Kasi alam niyo kami mga babae, mga assuming. Ay, diba Siyempre, may meaning sa amin bawat kilos po na ginagawa ninyo. Grabe naman kayo. Pero syempre, kailangan magpasabi, maging formal, maging maayos. Di ba? Ano ba yan? Next, ano na nga po? Mamaya, humaba na naman dyan. So, next, it involves two people that agreed to walk together in the direction of marriage. So, kagaya po ng sinasabi ko kanina, na maganda na pinag-usapan yung dalawa. Diba? At syempre, ang pinaka-end goal nyo doon ay kasal, hindi sakalan. So, basahin natin sa Amos 3:3. Yan, ASND. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? So, syempre, hindi, di ba? Maghihilaan yan, magkakasakitan yan. Para siyang, ano ba tawag doon? Yung tug of war, di ba? Na naghihilahan both side. So, parang ganun. O kunyari ako, yung ruta ko, papuntang Bicol, hindi ako pipila doon sa bus na papuntang Leyte or, di ba? So, kailangan doon ka mismo sa tamang direction na pupuntahan mo. So, courtship is an agreement. So, during courtship is, syempre, check mo yung sarili mo. Committed ka ba dito sa tao na to na pinupursu mo? Syempre, hindi yan laro. Unang-una kasi tayo na nagko-commit sa Panginoon. Diba? So during courtship, that proper biblical foundation must be laid down in order to have a happy married life. Siyempre, ang standard po ng relasyon, siyempre kailangan align din sa salita ng ating Panginoon, sa salita ng Diyos. At kapag doon naka-align, or yun yung pinakapundasyon natin ng relasyon natin, ay tiyak na nakalulugod sa Panginoon. At syempre, ito rin yung period of time na getting to know each other, di ba? Makikilala mo yung isang tao. Aside pa sa mga plano nyo, bago pa kayo magplano ng kasal, ano bang motive? Ito ganyan, anong kakantahin, anong gown, ayan, saang lugar. Di ba? So, pray na, Lord, maparenovate na to. Gusto ko dito eh. Ano ba yan? Oo, natuloy. Pero kung kunyari magkaroon din ng beach wedding, katulad ng kila Pastor, why not? Di ba? Ganun, pwede, di ba? Di ba naman yan? Ay, nag-iipon na ba? So ito din yung moment din na nag-uusap kayo tungkol sa strength and weaknesses nyo.
'di ba? Yung mga gusto at hindi niya gusto. Kasi may napakinggan din ako na sinabi niya na during courtship is, sinabi niya yung greatest trauma na naranasan niya. Para dun pa lang, kilala mo na yung tao at alam mo kung paano siya palakasin, encourage kapag alam mo na dumating na sa point na ayun yung trauma na naranasan niya, di ba? Pero naniniwala ko sa Panginoon na that time naman is i-healed kayo bago kayo pag-isahin ng Panginoon. Nandiyan naman ang Panginoon. Both must realize that marriage is still death do us part. Amen. So sabi nga, di ba, na malalaman mo na mahal ka ng isang tao, hindi sa moment na maganda yung ayos ng buhok mo, sa moment na naligo ka, sa moment na hindi ka mabango. Di ba? Malalaman mo na mahal ka ng isang tao sa worst. Di ba? Sa moment na gulo-gulo yung buhok mo, pag-gising mo, yan, nagtatayuan yung buhok mo. Kung mahal ka pa rin yan, totoo yan. Parang ewan naman, parang sa laula naman. Ay, hindi, maligo-ligo din. Sorry, Lord. Sa next slide po. So, sige nga, no, baka yung mga babae, ay, sige nga, check ko nga kung ay, ganun pa. Ay, hindi, kailangan mag-ayos-ayos din tayo. Ayan. So, syempre, mga lalaki at mga babae, bago natin ligawan yung babae, kailangan ma-determine muna natin, love ba itong nararamdaman ko sa taong ito o infatuation? Ganon din yung mga babae. Hindi porket na, hello, si crush. Gusto ka rin ni crush, ay, ayan na, okay na, match na kami. Hindi ganon. So, i-check natin. So, kapag infatuation, sabi dyan, sudden. So, kapag sinabing sudden, quickly or unexpected. Parang, halimbawa, yun, love at first sight. Nang makita mo, biglang tumigil yung mundo ko, Di ba? Parang sa K-drama lang, no? Nagkapungguan, may nahulog na gamit. Di ba? Nakawakan yung kamay. Tapos, inalam ng lalaki yung details about sa babae. Tapos yun, naging sila na, naku, grabe naman. Kailangan, kalma lang. Huwag magmadali, huwag masyadong excited. Di ba? Kasi yung infatuation is highly emotional. Based lang sa feeling ko lang to, ganito, ganyan. So, don't rush the process. Trust the process. Next is idealistic. So kapag sinabi nating idealistic yung isang tao, they have ideals and base their behavior on these ideals. So even though this may be impractical, so parang sabihin natin na nag-a-assume. So ito kasi yung prepared ko sa tall, dark, and handsome. Diba? Ito yung ideal man ko. Gusto ko yung pang K-drama yung mukha. Diba gusto ko si Cha Yun-woo, si Ji Chang-wook, si Kim So-yeon. Grabe, parang ako pala yun. Grabe. Ricardo. Berhilyu. Grabe. Grabe. Ay, kalma. Diba gusto niyo yan? Uy, impractical po yung gano'n. Hanap ang K-drama. Ewan ko kayo talaga. Ay, no. Next na weekend by separation. Tingnan mo, napapabisaya na tuloy ako. So, dahil infatuation nga, kapag hindi ko na siya nakikita, parang nangihina ako. Di ba? Ganun lang. Based pa rin sa emotion. So, seeking to find or get happiness, di ba? Nagiging possessive. Parang kunting kibot. Gusto ko akin ka lang, dito ka lang, ha? Huwag kang sasama dyan sa kanya. Baka
anuhin ka niya sa akin, sulutin ka niya sa akin, may mga ganun. And next is focusing on external looks. Yan, syempre gusto ko matangkad. Gusto ko maputi. Matangos ang ilong. Kayo talaga. Di pa rin sila makamove on, no? Yung kung sino yung mga bata pa, sila pa yung mas grabe. Ano? Sa totoo lang, tanong ko nga to sa Lord na, sabi ko, Lord, ako po yung pinakabata sa mga nagtuturo. Bakit sa akin tong topic na to? Di ba dapat sa, mga, yan kay pastor, sa mga may edad na. Diba? Dapat sa kanila, pero talagang para sa'yo yan. Kaya nga sabi ko nga kay pastor, baka sign na po ito. Reply sa akin ni pastor, praise God, oh. Diba? Ay, naku. So, yun po yung infatuation, di ba? Sudden, idealistic, weakened by separation, seeking to find or get happiness, and focusing on external looks. Pero kapag pag-ibig, yan, totoong pong pag-ibig, halimbawa na rin po natin yan ay sa kwento nila Mary and Joseph. So, alam naman natin yan. Unang-una is gradual. Pag sinabi natin gradual, unti-unti, step by step. Di ba? Huwag kang magmadali. Mahalaga na pag-isipan mo muna. Kasi ito yung biggest decision natin pagpasok sa pag-aasawa, lalo sa mga kabataan. So, kailangan is faithfully consistent ka. Siyempre, una, sa pagpapalalim, sa relasyon mo sa Panginoon. It is based on commitment in love with devotion. Devotion sa Panginoon at sa tao din na pinupurso mo. Next is realistic. Kasi kailangan makatotohanan, hindi yung pang K-drama. Kasi iba yung kwento nila sa kwento mo, sa love story na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya wag mong gusto ko na love story, yung kay ganito, ganyan. Diba? So realistic, kaya napakahalaga po yung pagpaplano. Kailangan mayroon tayong goal, mayroon tayong direction. Strengthened by separation. Seeking to give happiness or freeing. Diba? Katulad ni Joseph na willing siyang i-let go si Mary. Hindi para sa sarili niya eh. Dahil tinitingnan niya na ayaw niya na mapahiya si Maria. Dahil nga dun sa sinabi ng banal na Spirit or ni Angel Gabriel, di ba, na si Mary ay magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So kung willing ka na i-let go yung tao na yun, kapag handa kang isuko, baka si Lord ma-touch at sabihin, baka para talaga yan sa'yo. Di ba? Katulad ni Abraham, nagtiwala siya sa Panginoon, willing siyang i-let go si Isaac. Na alam niyan, ito yung promise mo, Lord, sa akin. Ito yung pagmumulan ng lahi na marami na sinasabi mo na kasing dami ng buhangin, kasing dami ng bituin sa kalangitan. Pero willing siyang i-let go, no? Willing siyang ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala sa Panginoon. Pero nang makita ng Panginoon na kaya niyang ibigay yung hinihingi ng Diyos, ibinalik ng Panginoon at tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Next is focusing on internal character. So hindi ka na lang basta nakatingin sa looks, yan, sa panlabas na anyo, kundi sa internal character. So yan, kanina din nag-survey ako. So yan, tanong-tanong ako, nagpa-list ako ng mga preferences nila. So sabi dito, sa mga babae, yung prefer nila sa ngayon na nakakilala na sila sa Panginoon ay man of God na. Uy!
Di ba? Dati, tamang ano lang parang family-oriented. Ay, mukhang mabait to sa nanay at tatay niya, sa mga kapatid niya. Pero ngayon, man of God na yung gusto. Grabe. So, ngayon naman is gusto nila yung sinusuportahan na sila sa pagsiserve nila sa Lord. Di ba? Ngayon, mas mahal na si Lord kaysa sa kanya. Grabe naman to. Pero dati, ang gusto niyan, gwapo. Di ba? Dati, ang gusto niyan, makulit. Ano lang. Diba? Ngayon, gusto niya is yung tao na may priority sa buhay. Pero dati, gusto lang yung tamang ingay lang, chill-chill lang. Di ba? Makulit lang. At sa mga lalaki, ngayon na nakakilala sila sa Panginoon, gusto na nila yung character. So, pasok, di ba, sa love? Pasok, internal character. Pero dati, ang gusto lang, maganda, sexy. Di ba? At ito, may woman of God. Pero dati, ang tinitingnan is chinita na makulit. Sino pa nagsulat? So ngayon na nakakilala siya sa Panginoon, Christ-like, yung tinitingnan niya sa isang babae. Di ba? Pero dati, ano ba ito? Ayaw nang maarte. Ano ba? Tama ba naman? Di ko na rin mabasa yung ano. So, at ito rin, grabe, pinakabata pa yung nagsulat dito, no? Ang gusto ko sa babae, makadiyos. Magalang, walang bisyo. Grabe. Hindi masama po itong mga listahan natin, di ba? Hindi masama na meron tayong ganito. Kahit nga rin ako, meron din akong listahan. Di ba? Gusto ko yung paglulutuan ako ng lumpia. Makalaman, besh. Grabe. Yung masarap magluto. Nagkakabilangan na dito. And next, ano na nga po? Talaga. So, ito po yung dangers of worldly practices or principles of courtship. So, syempre, itong mga worldly practices ay against sa kalooban ng ating Panginoon. So, una dyan is lead to physical intimacy that promotes lust and immoral habits, opening the door for sin. So, yan. Yung mga, lalo na sa mga kabataan, vulnerable tayo dito na pag tayo ay maaga pumasok sa pakikipagrelasyon na hindi pa natin season. So, yun yung nakakalungkot na bagay. Diba? Na hindi na nila binibigyan ng kahalagahan yung kasal. Andiyan na sasabihin sa'yo na kung mahal mo ako, ibigay mo yung bagay na to. Ibigay mo yung sarili mo sa akin. It promotes lust. Kaya napakahalaga na ngayon pa lang, mga kabataan, mag-focus tayo sa ating pag-aaral. Paano yan? Umagri na yung magulang, pero si mentor hindi. May nagtanong din sa akin ng ganyan, paano yan, te? Kapag sila mama at papa umagri, tapos yung mentor hindi. Sinabi ko sa kanya, never na magkukontradict yung sasabihin nila kapag pareha sila may relasyon sa Panginoon. Check mo kung bakit okay lang sa magulang mo na pumasok ka sa pakikipagrelasyon. May relasyon ba sila sa Diyos? Christian ba sila? Check natin. Kasi naniniwala ako na, kahit nga ako gusto ko na yung tao na nagpapaalam sa mentor ko kila pastor. Mas okay yung ganun. Kasi may
na ano tuloy, may, di ba, may nakikita kasi sila na minsan, hindi ko na napapansin at naniniwala ako na pinagpipray nila ako. Di ba? Yun po yung napakahalaga. At saka tandaan din natin mga babae, maging din sa mga lalaki, na yung ating katawan ay templo ng Diyos. Di ba? Yung bagay na yan na para sa mag-asawa ay regalo yan ng Diyos para sa kanila. At syempre, commitment yan eh. Sa Diyos kayo na nangako. Kaya kung hindi pa kayo mag-asawa, kailangan may boundaries. Ayan po yung napakahalaga. Huwag kayo pupunta sa madilim na lugar, sa lugar na nakasarado. Kung gusto nyo na mag-bonding, sige sa public. Huwag kayo sa private na lugar. Kasi yung kaaway nandyan, sisiksik sa isipan mo yung mga bagay na hindi magaganda. Sisiksik sa isipan mo yung mga lustful thoughts. Teaches people to break off relationship easily, conditioning them for divorce than marriage. Sa worldly practices na, okay lang yan kasi ang rason nila, kung ang mag-asawa nga ay naghihiwalay, ayun pa kaya. Diba? So, okay lang na fling-fling na lang. Gawin na lang kung ano yung gusto nila. Kapag ganun, mas kinukondisyon nila yung sarili nila sa pagdi-divorce than marriage. At sinasabi ng Diyos, I hate divorce. Sabi ng Panginoon, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. At that time, grabe yung lungkot ng Panginoon sa bansang Israel. Dahil sa grabe ng biyaya, ng pag-ibig na ibinuhos ng Panginoon sa kanila, nagawa pa rin nila na sumamba sa Diyos-Diyosan. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kasi ang Panginoon committed sa atin eh. Kung ano yung sinabi niya, ayun yung gagawin niya. Gusto niya na manatili yung ating relasyon sa Kanya. Next is distracts young adult from their primary responsibility of preparing for the Lord's use in the future. So, lalo na tayong mga kabataan na ginagamit ng Panginoon dito sa simbahan. Diba, nung una pa lang na nakita mo na may tumutugtog, ay gusto kong mag-drum. Gusto kong umawit. Tapos nung makakita ka na ng babae, ng lalaki, na-distract ka na. Kalimutan mo na yung pag-serve mo sa Lord. Mas inuna mo na siya kaysa sa Lord. At ako rin, yan din yung bagay na kinakalungkot ko na, Lord, ito pala yung plano mo sa akin. Dapat noon pa. Diba? Pero salamat sa Panginoon, inaalay niya talaga tayo sa kanyang plano sa atin. Napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Kaya wag nating sirain. Patuloy tayo na sumunod sa Kanya. So sa next slide po, kung ito ay worldly practices or principles of courtship, ito naman yung biblical principles na kung saan gagabayan tayo. The pursuit of love. Ayan. So there are unalterable biblical principles that can help guide our steps in that matters. So the Word of God is completely sufficient to equip Christians and guiding them in every decision in life. So alam naman natin na ang salita ng Panginoon ay nagagamit, 'di ba, sa pagtatama, pagre-rebuke, pag-guide sa atin, pagdidisiplina. So ganun din ang biblical principles
in courtship ng ating Panginoon. So ang halimbawa po dito ay ang kwento ni Isaac at ni Rebecca. So si Abraham, that time ay matanda na, at isa nga sa kanyang matanda or matagal ng alipin ay sinabihan niya na pumunta ka sa bayan ko at maghanap ka ng mapapangasawa ni Isaac. So, ang tanong ng katulong na yun ay, paano po kapag hindi pumunta or hindi sumama yung babae na pinili ko? So, pupuntahin ko ba dun sa Isaac? Sabi ni Abraham, hindi. Kailangan, kung hindi man siya pumunta, ay wala ka ng pananagutan pa sa akin. So, nag-promise itong alipin ni Abraham at pumunta na nga siya dun sa bayan na yon. At sinabi ni Abraham, nagagabayan kayo ng Diyos sa pagpili ng mapapangasawa ni Isaac. So, pumunta na siya at bago niya gawin yung mga hakbang, ay nanalangin muna siya. At ito yung tinuturo sa atin na napakahalaga, panalangin natin yung tao na nagugustuhan natin o pinupurso natin. Diba? So nag-pray muna po itong matandang alipin or matagal ng alipin ni Abraham at sinabi niya na, Yahweh, kapag may babae akong nilapitan, pinainom ako, maging yung mga kamelyo na dala ko. Kasi that time pa lang na naglalakbay siya ay may dala-dala na siyang regalo para dun sa mapapangasawa ni Isaac. So, nag-pray siya hanggang sa nag-antay siya dun sa balon. Dumating na yung mga babae kasi that time yung mga babae, sila yung nag-iigib. Iba dito sa kultura natin na di ba, lalaki yung kapag mamamanhikan, kailangan umigib ka. Di ba? Kailangan ano ba yun? Pasibak. Naisip ko yung sa amin, pagtiak. Pagsibak ng kahoy, di ba? Kailangan may dala kang kalabaw or baka. Di ba? Mga ganun. So, ayun na nga yung ginawa, naghintay siya, so dumating na yung mga babae. Tapos saktong-sakto na makita niya, nilapitan niya si Rebecca. Tapos nang nilapitan niya, ayun, sabi niya, pwede bang makiinom? So pinainom siya. So habang hindi pa siya tapos uminom, sabi niya, sige, sabi ni Rebecca na, painumin ko na rin yung kamelyo mo. Diba? Naipag-isip yung saktong-sakto. At nang makita niya na yon, anong ginawa niya ulit? Nag-pray siya ulit. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Hindi pa yun, wala pang pag-agree dun pero nag-thank you siya na, Lord, salamat dahil ginabayan mo ako. Tunay nga na pinagpapala mo yung amo ko. So si Rebecca, umuwi na siya, sinabi sa magulang niya. So itong alipin ay pumunta na dun sa tahanan. Pero tinanong muna ng alipin si Rebecca, ang tanong niya, hindi kung anong pangalan mo, kundi sino ang ama mo? Sino ba yung ama mo? Ibig sabihin doon, ikaw ba ay Kristiyano? Ikaw ba ay kumikilala sa Diyos? O kumikilala sa kaaway ng Diyos, kay Satan? Hindi basta pangalan Kasi alam ng Diyos yung pangalan mo. Pero si Satan, alam niya yung kasalanan mo. Pero ang tanong dito, sino ang ama mo? Sino yung sinusundan mo? So yun na, sa madaling salita, nagkaroon ng pag-uusap, pinaliwanag ng alipin kung ano yung kanyang sadya, at sinabi ni Laban na, ay yung tatay ni Rebecca na, total, ang Diyos na yung nagtakda nito. Sige, nag-agree sila. At after noon, gusto pa nila na mag-stay pa doon, pero sinabi na ng alipin na kailangan na po namin na umalis na. At tinanong ng alipin si Rebecca, maging din yung magulang. So, di ba, munang nilapitan ng alipin or tinanong ng alipin yung consent ng magulang, kung ma-agree ba yung magulang, sunod ng babae.
So sabi ni Rebecca, oo, sasama siya. So sumama siya hanggang sa nag-meet sila ni Isaac, at si Isaac that time nagme-meditate. Diba? Kung si Rebecca, busy-busy sa gawaing bahay, kagaya nga ng sabi ko kanina, nagsaserve sa Lord. Si Isaac naman, nagme-meditate. So nakikita niyo yung maturity, di ba? Babae nagsaserve, yung lalaki nagme-meditate. At nang makita ni Isaac, si Rebecca, at sinabi nga ng alipin yung buong kwento na ito yung mapapangasawa mo, minahal niya ito. Diba? Napakaganda ng istorya. Ano ba yung matututunan natin sa kwento ni Rebecca at Isaac? So number 1, ano po? Yeah, number 1, choose within the family tribe. The time kasi, wala pa man din na law, wala pang batas, ay alam na ni Abraham na dapat dito lang sa pamilyang ito. So saang pamilya ba nabibilang itong taong nagugustuhan mo? Sa pamilya ba ng Diyos? Sa ICF ba? Pwede. Diba? Ibig sabihin, kailangan mananampalataya. Ayun yung gustong ipaunawa sa atin. Kailangan kumikilala sa Diyos. Kaya number 1 na tinitingnan natin, hindi basta yung, ay pogi ito, ay maganda to. Ito na. Hindi. Kailangan tingnan natin, may Jesus ba? Kagaya na papanood natin sa FB. Diba? May Jesus ba yan? At malalaman mo na Kristiyano yan, gaya ng isa rin na napakinggan ko na preacher na, ano ba yung Jesus story? Siyempre, mayroon siyang kwento patungkol sa kanyang encounter sa ating Panginoong Jesucristo. So, unang-una, kapag pumili ka ng tao na nagugustuhan mo, gusto mong makapartner, inalapit mo sa Panginoon, choose within the family tribe. Kailangan mananampalataya. Number 2, manatili ka kung saan ka itinanim. Di ba kaganina sa kwento, sinabi na kapag hindi sumama yung babae, so wala ka ng pananagutan. So, ibig sabihin nun na may mga instances po kasi na kunyari, yung babae ay pastora, tapos yung lalaki naman is leader ng isang cell group, mas rooted, di ba? Parang sabihin natin, hindi naman sa, ano ba tawag dito? Hindi naman dahil sa mas mature o malalim yung babae sa lalaki, is, syempre naman, di ba kung kunyari, asawa mong babae is pastora dito, tapos ikaw lalaki, hindi naman po pwede na umalis siya dun sa church kung saan siya itinanim. Di ba? Nakukuha po natin yung yung idea dun, yung point dun. Pero hanggat maaari, syempre, yung lalaki, mas mature sa mga babae. So kung saan ka itinanim, kailangan doon ka magstay ka kasi kung saan ka itinanim ng Lord, doon ka lalago. Diba? Mapababae man yan o lalaki. Number 3 is magtiwala na nagagabayan ka ng Diyos. Sinabi ni Abraham sa kanyang alipin na sasamahan ka, may mangunguna na anghel na gagabay sa'yo. At di nga nagkamali, di ba, ginabayan siya ng anghel ng Diyos at nagtagumpay siya. Number 4, ipanalangin ang taong gusto mong makasama. Ipag-pray mo. Kagaya ng ginawa ng alipin, di ba? Una pa lang, nag-pray siya. Next, nang makita niya yung mga senyales, nag-pray ulit siya, nagpasalamat siya. Wala pa yung kasiguraduhan, pero nagpasalamat na siya. Number 5, pay attention to the signs. Sa mga senyales. So yung alipin, ito yung ni-request niya sa Panginoon na kung sino magpainom sa akin, magpainom sa kamelyo, naway yun na yung tao na mapapangasawa ni Isaac. At pinag-iisipan niya yun, talagang sinigurado niya. Kaya may iba pa siyang hakbang na ginawa, di ba?
na pumunta, minit niya yung pamilya, yung kamag-anak, ayan, mga kapatid ni Rebecca. So number 6 is maging patient sa proseso. Huwag tayong magmadali. Love is patient. Hindi porket na unang senyalis pa lang, nakita mo sa, di ba may listahan ka, tapos unang senyalis pa lang, ay, ito na, check. Okay na agad yun, di mo na ano yung iba. So, kailangan isa-isa, check, step by step yan. Salamat po. Number 7, bago ka gumawa ng desisyon, yan, meet the family. Siyempre, paggalang po yan sa mga magulang. Di ba? Siyempre, bago ka na, yung magulang muna yung nag-alaga dyan, nagmahal dyan. Bago mo mahalin yan, siyempre, yung magulang muna unang nagmahal dyan. Di ba? Kaya napakahalaga po, mga magulang, ayan po, paalala sa atin na kayo po ay may authority sa inyong mga anak. Lalo pa kapag kayo po ay mananampalataya sa Panginoon, ay naniniwala ko na magagabayan nyo yung inyong mga anak. Number 8, yan, make effort at huwag kang magdalawang isip. Diba? Kung nakikita mo na yung checklist mo, okay na, sige, gawin mo. Diba? Napag-pray mo na, yung mga signs, nakita mo na, nakausap mo na yung magulang, yung mga tao sa paligid na, kausap mo na si mentor, nagpaalam ka na, kay pastor, mo na yung basbas nila. Diba? O sige, mag-effort ka. Huwag ka na magdalawang isip. And lastly, love the person that you marry. Diba? Mahalin mo. Dahil sabi nga, di dapat paghiwalayin ang pinag-isa ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos. So, next slide po. So, 3 things that the person you pursue should have. So, ito 3 bagay na dapat ay i-check natin. So, marami pa man, pero ito yung nakikita ko na pwedeng sabihin natin na basic or pa lang, primary. Pero naniniwala ko na dito pa lang, ma-check na natin na kung ito bang taong ito ay, di ba, para sa'yo, ibinigay ng Diyos para sa'yo. So, bago yan, tanong muna, sino ba yung dapat or unang nagdada moves? sino ba una? Kailangan ba babae ba yung, or lalaki? Lalaki, no? Lalaki, no? Dapat, syempre kayo mangliligo, dapat kayo. Kayong unang Diba? Syempre sabi sa Proverbs 18:22, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. So, lalaki. No? Pero bakit meron pa na sabihin natin na galawang root? Kung meron tayong idea doon. So, sa Ruth 3:3-4, sabi dito ni Noemi kay Ruth, kaya maligo ka, magpabango at isuot ang pinakamaganda mong damit, pumunta ka sa giikan, pero huwag kang magpakita sa kanya hanggang sa makakain at makainom siya. Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya ihiga, at kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya at doon ka mahiga, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin mo. So, hindi ibig sabihin dito na parang dinidegrade or parang binababa yung standard ng babae kapag sila Ang gusto lang natin dito is i-confirm. Di ba? Kagaya nga yung sabi kanina na mayroon kasing lalaki ng torpe, pahina-hina. So, kailangan, parang ikaw na mismo magsabi sa kanya, ano ba talaga itong effort na ginagawa mo? Ha? May gusto ka ba talaga sa akin? Di ba? Sabihin, mo na, kumprontahin mo na, di ba? Para mas klaro. Pero mapababae man o lalaki, is kailangan, sure ba talaga na love yung nararamdaman mo or emosyon lang? Di ba? So una, kapag nagpupurso ka ng isang tao,
So, 3 things na makikita mo or check mo bago mo i-pursue itong taong to or kung siya ba yung para sa'yo is number 1, having the same faith. Diba? Nakatulad mo. Kailangan mananampalataya. So, mababasa natin yan sa 2 Korinto 14 to 15. Sabi doon, do not be equally yoked to unbelievers. So, kailangan mananampalataya. Kasi kung mananampalataya, pareho kayo ng master. Diba? Parehas kayo ng paglilingkuran. Hindi kayo naghihilaan na yung isa may faith, tapos yung isa wala. At magkasundo kayo sa pagsiserve sa Lord. Naiwasan yung hindi pagkakaintindihan. Kasi siya, gusto niya worldly song. Ikaw, gusto mo worship songs. Hindi kayo magkakasundo. Ikaw, gusto mo magsimba. Siya, hindi. So, mahirap yun. Paano yun? Baka makuha sa prayer and fasting. Pwede. Pero wag nating pahirapan yung sarili natin. Doon na tayo sa kapareho ng ating pananampalataya. Diba? Prayer fasting mo, mamaya 40 years mo siyang pinag-pray and fasting. Pero wala pa rin confirmation na siya nga talaga. Di sayang ng oras. Diba? Ano natin yung point doon? Kailangan mananampalataya. Ayaw ng Diyos na mahirapan ka. At syempre, kung pagmananampalataya, parehas kayo ng destiny. For sure na magkasama kayo. Kasi kung hindi mananampalataya is magkaiba kayo ng eternal destiny. Siya eternal death. Di ba? Ikaw, eternal life. At kapag parehas kayo ng pananampalataya, magsusuportahan kayo sa inyong pagkatawag sa Panginoon. Parehas kayo lalago. Kapag same faith kayo, parehas kayo mag-grow at magiging mature. Parehas nyo mapupulfill yung God's purpose dahil sinusuportahan nyo yung pagkatawag sa inyo. At parehas kayo naka-align sa principle o standard ng ating Panginoon, kaya yung relasyon na mayroon kayo ay matuwid at kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Ikalawa, having the same mission. Si Joseph and Mary, parehas sila kinausap ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mensahero, 'di ba? Si Angel Gabriel patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin doon na same sila ng mission. Ano ba yung mission ng church natin? To make disciple who will disciple. So, choose someone who has the same mission as yours, and for sure, parehas kayo ay magiging faithful na lingkod o disipulo ng ating Panginoong Hesus. So ano ba yung requirement na pagiging faithful disciple? Deny yourself. Katulad ng ginawa nila Joseph and Mary. Hindi sila nakatuon sa sarili nila na ako mapapahiya. Hindi sila nakatingin doon. Take up your cross and follow Jesus. Pareha sila sumunod. Sabi ni Mary, mangyari nawa yung kalooban ng Panginoon sa akin. At dahil naman matuwid sa harap ng Diyos si Joseph, sumunod siya. And lastly, same vision. Pares kayo ng vision. So ano ba yung vision ng ating church? To be the community church in our local and other places. At ang halimbawa po nito is sila Priscilla and Aquila. Na sila ay mga kasamahan o mag-asawa na kasamahan ni Paul na magmi-mission. Lahat sila iniala yung kanilang buhay, nagsakripisyo para mabahagi yung mabuting balita ni Kristo. Sa next slide po, yan for our conclusion. Ay! Bitin ba? Hindi, nagsumisenyas na po eh. Mamaya, napasarap. Di bali sa sunod ba? So, yan yung conclusion natin. Pero bago yan, bago natin pag-usapan, di ba? Or bago tayo umano sa, mamaya nire-ready na yung Lord yung para sa akin. I-check pa rin natin kung meron kang regalo ba ng pag-aasawa or gift of celibacy. So, hindi ko na ito palalimin. Yung celibacy is meron kang regalo na hindi ka mag-asawa. Ganun, magsaserve ka sa Lord.
Pero hindi yun sumpa talagang okay din yun sabi ni Paul Dahil talagang makakapag-focus ka sa Lord. Pero kung talagang, dahil nga 'di ba, nasa laman tayo at ano ng flesh mo, 'di ba, na pag-asawa, go, walang ano dun sa Panginoon. So, ang ating conclusion, God promises to bless those who faithfully obey His word. So, sabi ko nga kanina, yung courtship na humantong sa pag-aasawa, pagpapakasal, ay kailangan naka-align sa salita ng ating Panginoon. Yan yung ating standard. So, we must rely on biblical principles, not worldly principles, to bring blessings of God to courtship up until marriage. So, courtship must be aligned and analyzed in the lights of Scripture or Word of God. At lastly, handa ka na, you're ready for courtship if you are mature mentally, kaya napakahalaga po yung decision na gagawin natin. Emotionally, kailangan ready yung emosyon natin. And spiritually, napakahalaga din po ito. Kaya kailangan mas lalo natin palalimin yung ating pag-ibig sa Diyos. Kasi di ba kapag malalim yung pag-ibig natin sa Diyos, mamahalin din natin ng tapat at totoo yung ibinigay ng Diyos sa atin na magiging katuwang natin at nararapat para sa atin. And lastly, practically, kailangan financially ready ka. Di ba? So again, ang goal ng courtship ay marriage. At ito yung nais ng ating Panginoon sa atin, na nakalulugod sa harapan niya, na kailangan mananampalataya, kailangan parehas kayo ng mission, kailangan parehas kayo ng vision. So lastly, sa 1 Timothy 2:8-10, gusto kong sa lahat ng pagtitipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban. Diba? Gusto natin ng ganitong klase ng lalaki, may malinis na kalooban sa harap ng Panginoon. At gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit at iwasan ang labis na pag-ayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na rapat sa babaeng sumasampalataya sa Diyos. Kung mapalalaki or sa babae, kailangan mag-serve tayo sa Panginoon, naisin natin yung relasyon na nakalulugod at rooted sa salita ng ating Panginoon. So, ayun lamang po. Salamat po sa Diyos. Panginoon, sumandali muna tayong manalangin. Lord, salamat po sa iyong mensahe. At patuloy po, Panginoon, na higit na lumalim pa po ang aming pag-ibig sa iyo, ang aming relasyon sa iyo. Salamat, God, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Patuloy po nawa ito na tumimo sa aming puso't isipan. Patuloy mong pagpalain, mga magulang, mga kabataan, maging ang mga bata na narito, maging sa mga nanonood sa online. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang po ang kapirihan. In Jesus' name, amen and amen. God bless po.